Magandang araw mga bata. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating talakayan patungkol sa pagsibol ng Imperyong Romano. Natapos na nating talakayin ang sinaunang Romano at ang kanilang pamamaraan sa pagpapalawak nito. Ngayon, ang ating talakayan ay patungkol sa pangyayaring krisis sa Republika. Bakit nga ba nagkakaroon ng krisis sa Republika? Unang-una sa lahat, habang lumalaki at yumayaman ang Republika, unti-unti rin itong nakakaranas ng iba't ibang panloob na suliranin. Na yumanig sa pundasyon nito, oo, alam natin na ang pamamaraan ng Romano sa kanilang pagpapalawak ay pakikipagdigma. Ngunit, sa patuloy na pakikipagdigma ng Romano, patuloy rin yumayaman ang mga noble family. Ngayon, upang ipagpatuloy natin ang ating talakayan, hayaan nyo ako isalaysay kung ano ang iba't ibang kadahilanan ng pagkakaroon ng krisis sa Romano. Ako nga pala ang inyong teacher na si Norhak Mahdi. Salvete, it means hello sa Roman na mga pananalita. Okay. Unang-unang kadahilanan bakit nagkakaroon ng krisis sa imperyo ay ang teritoryo. Habang lumalawak ang lupain ng sakop ng imperyo, hinahayaan ng Roma na ang kanilang nasasakupan na patuloy na gawin ang kani-kanilang mga tradisyon, ipagpatuloy ang kanilang wika, kanilang relihiyon, at ang tanging gawain lang nila ay magbayad ng buwis at maging matapat na kaalyado sa imperyo. Sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng Imperyong Romano, karamihan sa kanyang probinsya ay lumalawak na rin. Simula dito, hindi na naging maayos ang pamahalaan. At sa pagpapatuloy ng pagpapalawak, hindi na kaya kontrolin ng konsol na pamahalaan ang paglawak ng teritoryo. Kaya, upang mapadali ang pamamahala, ay humirang sila ng gobernador o isang proconsul. Ano nga ba itong proconsul o gobernador? Ang proconsul o gobernador ay isang opisyal na namuno rin sa Roma. Ngunit, ang proconsul hindi nagpapahiwatig bilang isang military leader sapagkat ang kanilang gawain lang ay isang tagapagmuno bilang politikal. Ngunit, imbis na makatulong ito, mas lalong rumami at mas lalong napalala ang krisis. Dahil maraming proconsul ang nagpabaya at hindi nagtungkol sa kanilang gawain. Mas pinili nila na maging let's say to have a corruption, na kung saan tumatanggap na sila ng suhol sa mga transaksyon ng pamahalaan. Kasabay nito, may hinirang din ang estado kasama ang proconsul. Ito naman ay ang publications o alam naman natin bilang publicang. Ang publications ay pampublikong kontrastista, nagpapanatili sa mga pampublikong gusali, nagtutustos ng mga hukbo sa ibang kolonya at nangongolekta ng mga buwis. At siya rin ang nagbibigay ng revenue sa estado. Ngunit, kagaya nga ng proconsul, ang mga publications ay naging abusado rin sa kanilang kapangyarihan. Imbis na maging tapat sa kanilang tungkulin, ay mas pinili nila
mag, na magkaroon na sariling interes. Kaya naman ang mga buwis na kanilang hinihingi sa bawat kolonya ay tinataasan nila. At maraming mga mamamayan hindi ginusto ang mga gawain ito sapagkat wala silang magawa dahil alam nila napakalakas ng hukbong sandatahan ng Roma. Kaya patuloy na nilang tinanggap na ganito ang pamamahala ng Imperyong Romano sa bawat kolonya na kinasasakupan nila. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga mahalagang tao na nag-disagree sa pagiging monopolista ng mga mamamayang Romano o mga mayamang Romano. Sa gitna ng krisis ng pamahalaan ng Roma noong panahon ng Republika, may mga mangingilan-ngilan na mayayamang Romano na nabahala sa katayuan ng mahihirap. Isa na rito ang magkapatid na si Tiberius Gracchus at si Gaius Gracchus. Itong dalawang magkapatid na ito ay nagmula sa marangal na pamilya. So, talakayin na natin sino nga ba itong dalawang ito. Sino nga ba si Tiberius Gracchus? Si Tiberius Gracchus ang isang opisyal ng tribune. Isa rin siya sa reformista na tagapagsulong ng mapayapang pagbabago na kung saan ayaw niya pagiging oportunista at pagiging abusado ng mga mamamayan o mga mayaman na Romano sa mahirap. Siya rin ang nag-sponsor ng reformang agraryo upang maibalik ang klase ng maliit na porsyento sa magsasaka. Maya-maya, malalaman natin bakit merong reformasyong agraryo ang itinayo si Tiberius. Ngunit, nung tumakbo siya ulit bilang isang tribune, nagkaroon ito ng isang madugong labanan na kung saan siya ay nasawi sa isang riot at ang kanyang 300 kaalyado. Makalipas ang 10 taon, ang kanyang nakakabatang kapatid na si Gaius Gracchus ay naging opisyal na rin na halal bilang isang tribune. At itong si Gaius Gracchus, hindi parehas pa rin ang kanilang gusto ipatupad ng kanyang kuya. Na kung saan, tulad ng kanyang kapatid, isinulong pa rin niya ang reforma para sa lupa upang maparami ang mga pangangailangan ng mahihirap. At alam nyo ba na naging matagumpay rin na tribunal officials ito si Gaius Gracchus dahil 2 beses siyang nahalal bilang pagka-posisyon na ito. At kagaya nga ng sabi ko kanina, siya rin ay nag-sponsor ng reformang agraryo. Bakit nga ba nagkaroon ng reformang agraryo? Dahil dito sa latifundia. Latifundia isang lupain na may malaking ektarya, kagaya makikita nyo sa picture na ganyan, na pinagmamay-arian ng isang mayamang Romano. Isang pribadong lupain yan. Bakit nga ba nagkaroon ng ganito? Dahil sa patuloy na pananakop ng imperyo, maraming mga sundalo na iwan unattended ang kanilang lupain. Kaya, ang ginawa ng opisyal ng Romano ay kanila itong pinaupahan sa mga mayamang mga mamamayan. Meron ding iba, mga magsasaka, mas pinili na rin nilang ibenta ang kanilang lupain sapagkat gugustuhin na lang nila magtrabaho sa latifundia. Dahil kung tutuusin, mas malaki ang kanilang tax o kanilang buwis na babayaran sa estado
kung may sarili silang lupa compare sa magtrabaho sila sa latifundia. So, dahil dito, hindi ginusto ng dalawang magkapatid na iyon. Pero sa kasamaang palad, hindi sila nagtagumpay dahil hindi nila napigilan ang nonopolista ng mga mayamang mamamayan. Ngayon, puntahan naman natin ang mga general na namuno. Bakit nga ba ito kasali? Isa rin ito sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ng crisis sa Republika ng Romano. Makikita natin sa larawan, ito si Gaius Marius at si Lucius Cornelius Sulla. Una-una nating talakayin si Gaius Marius. Si Gaius Marius ay isang tanyag na general ng Roma, na kung saan kilala rin siya bilang karibal nitong si Lucius Cornelius. Kaya naman, dahil sa kanilang alitan, nagsimulang bumuo itong si Gaius Marius ng kanyang sariling hukbong sandatahan upang mapakanya ang kapangyarihan. Alam nyo ba, ang ginawa ni Marius Gaius ay inimbitahan niya ang mga marilitang walang hanap buhay. Alam naman natin noon, sa una nating natalakay, yung mga kalalakihan lamang na may-ari ng lupain at tapat sa Romano ang maaaring maging sundalo. Sapagkat sa pagkakataong ito ay nabago na ito. Dahil nagboluntaryo ang mga taong walang hanap buhay sapagkat sila ay pinangangkuan ni Gaius Marius na bibigyan ng salapi at maliit na porsyento ng lupain kung siya ay manalo o mapasa kanya ang kapangyarihan. Ngunit, ang mahigpit na katunggalin ni Marius Gaius na si Sulla ay hindi nagpa-api. Nasa kanya ang most of the military power of the Rome, which is the clash between these two, ang pakikipagdigma ng dalawang ito rin ang naghudyat ng unang sibil na digmaan sa Roma. Dahil sa pagkakaroon ng unang sibil na digmaan, tumagal din ito ng 7 taon. Sa loob ng 7 taon iyon, ang dalawang persang ito ay patuloy na nagigera. Ngunit in 82 BCE, si Sulla ay nagtagumpay. At sa kanyang pagtatagumpay sa rivalry, tinanghal niya rin ang kanyang sarili bilang isang diktador, hindi lang basta-basta na diktador. Alam naman natin, ang diktador noon sa Roma ay may 6 na taon lang na magserbisyo. Ngunit ang ginawa ni Sulla ay itinanghal niya ang kanyang sarili bilang diktador. Pangalawa, panghabang buhay na ito. Ngunit, hindi ito nagtagal sa kanyang pwesto. Dahil patuloy pa rin ang sibil na digmaan sa Roma. In 61 BCE, naging konsul na si Julius Caesar. At nagtatag siya ng unang triumvirate. Ano nga ba ang triumvirate? Ang unang triumvirate ay pinamunuan ng 3 pinuno na sila Pompey, Caesar, at Crassus. Ang triumvirate ay may 3 pinuno at ang katatlong ito may pantay-patay na kapangyarihan both in military and political. At dahil sa unang triumvirate na ito,
napatalsik nila si Sulla mula sa kapangyarihan o bilang isang diktador. Ngunit sa tatlong pinunong ng unang triumvirate, may isang gusto or mas malaki ang kanyang ambisyon. Ito ay si Julius Caesar. Dahil sa kanyang malaking ambisyon, siya ay nagsarili at tumiwalag sa unang triumvirate. At nagtungo ito sa Gaul sa kanyang ekspedisyon at naging proconsul din dito. At nabuwag ang unang triumvirate sa pagkamatay ni Crassus sa digmaan. Namatay si Crassus sa digmaan sa Asya. So, dahil sa magaling at eksperyensadong pinuno si Julius Caesar, naging matagumpay ang kanyang ekspedisyon sa Gaul at nasakop niya ang buong Gaul. At dahil sa popularity sa kanyang angking galing, nagmangha ang kanyang hukbong sandatahan at mga mamamayan ng Roma. At dahil dito, nabahala si Pompey. Dahil sa pagpapalawak ng impluensya ni Julius Caesar, maaaring maagawan siya ng kapangyarihan. Kaya nakipagsabwat siya sa Senado upang hingin o tukuman Julius Caesar to disband his legions. But Julius Caesar didn't agree what they want. And Julius Caesar, bumalik siya sa Roma, dumaan siya sa Rubicon, Italy, para makatungo sa Roma. At sa pagbalik niya sa Roma, dito na nagsimula ang ikalawang sibil na digmaan na nangyari sa Roma. At dahil sa pagsisimula ng ikalawang digmaan sibil sa Roma, si Pompey ay pumunta, makalabas lang ay umatras at umalis sa Roma papuntang Ehipto. Nung nalupig ni Julius Caesar ang batalyon na pinamumuhan ni Pompey sa Greece, sa Asia at sa Spain at sa Egypt, dito na rin niya nalaman na matay si Pompey dahil pinatay ito ng hari ng Ehipto na si Cleopatra. At dahil dito, naging grateful si Julius Caesar sa ginawa ng hari ng Ehipto. Kaya naman, dito nagsimula ang pakikipagsama or kaalyansa ng Roma sa Egypt. Next. Dahil sa kanyang pagkapanalo sa power, si Julius Caesar ay naging isang diktador na rin. At siya na rin ay nagtanghal sa kanyang sarili bilang isang panghabang buhay na diktador. Dahil sa mabuti niyang pamamaraan, si Julius Caesar napigilan niya na ang mga sibil na digmaan. Ito ang mga reforma ipinatupad ni Julius Caesar. Unang-una dito, ang pagbibigay ng pagkamamamayan sa mga tao sa lalawigan ng Rome. So, citizenship. So, it is, para sa kanya, importante iyon as long as you live inside the province of Rome. Kaya naman, ito yung una-una niyang ginawa. Ipinatupad ito. Pangalawa, ang pagtulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng paglikha ng hanap buhay. So, since dumadami na rin ang kolonya, dumarami na rin ang populasyon ng Roma, ginawa nito ng paraan upang hindi magpatuloy ang paghihirap ng mga tao. Kaya, gumawa siya ng iba't ibang paraan
para magkaroon ng hanap buhay ang mga mamamayan. So ngayon, ang pangtatlo niya na reforma itinatag ay ang pagtatag ng kolonya upang magkaroon ng lupa ang mga walang lupain. Ito yung magandang ginawa niya. He cared for his people. Hindi siya pabaya. Hindi siya nabulag sa kapangyarihan. Kaya hindi kaparehas ng ibang leader na namuno ay nabulag sa kapangyarihan at inabuso ito. Sa kanya, mas pinili niya at mabigyan na maranyang kabuhayan ang mga kanyang nasasakupan. Ang pang-apat, ang pagdaragdag ng sahod ng mga sundalo. So, despite na ganun, maganda ang kanyang ginagawa, binibigyan niya pa rin ng halaga ang mga sundalo. Kumbaga, nabigyan siya, mas naging loyal yung mga sundalo sa kanya. Ngunit, dahil sa kanyang pagpapalawak ng impluwensya, marami ang naging jealous at mga ayaw sa pangyayaring ito. Dahil, ang mga taong ito, sila yung mga opisyal na nasa Senado. Bakit nga ba ayaw nila na mapalawak ang impluwensya ni Julius Caesar? Dahil sa pagpapalawak nito, maaaring mawalan ng silbi o mawalan ng kapangyarihan ang mga ito o ang mga senador sa lipunan. Bale, iset aside na lang ng mga civilian yung mga senador. Dahil alam naman nila na capable si Julius Caesar instead sa mga senador. That is why, yung mga senador na ito, na pinamumunuan ni Marcus Brutus at Gaius Cassius, ay nagplano upang paslangin si Julius Caesar. At sa Marso 1544 BCE, sila ay nagtagumpay. Sinaksak nila ito ng 23 beses at dito na rin nagsawi. At dahil dito, sa pangyayaring ito, nagkaroon na rin ng civil war. Civil war sa Rome. At dahil sa continuously civil war na that happens in Rome, dito na rin naging factor o naging kadahilanan ng pagbagsak ng republika. So ngayon alam na natin sa pagpatay ni Julius Caesar, ito na rin yung isa sa kadahilanan sa pagkawasak ng republika. So next is, pumunta na tayo sa Second Triumvirate. Sino nga ba itong Second Triumvirate? Ito ay si Marcus Antonius, Caesar's general, si Marcus Lepidus, Caesar's general, at si Octavian Caesar, ang apo ni Caesar. Sila naman ang namuno sa pangalawang Triumvirate. Since nagwakas na ang republika sa patuloy na pakikipagdigma, ang pangalawang Triumvirate hindi rin nagtagumpay kagaya ng unang Triumvirate. Nagkaroon din ng alitan sa kapangyarihan. Kaya nauwi sa tunggalian ang mga pinunong ito. Pero, isa sa tatlong pinunong ito ay pinagretiro ng dalawa. Ito ay si Marcus Lepidus. Kung sa unang Triumvirate, ang isang pinuno ay may malaking ambisyon, dito sa pangalawang pinuno ay pangalawang Triumvirate,
ang isang pinuno ay pinagretiro. It is very ironic, di ba? Na isa ka sa mga makapangyarihan pero wala ka gaanong impluwensya. Kaya ganon na rin kabilis na napagretiro mula sa kapangyarihan ito si Marcos Lepidus. So, nung pagretiro ni Marcos Lepidus, dito na nagtuloy-tuloy ang digmaan ni Octavian Caesar at ni Marcus Antonius. So, si Marcus Antonius ay nakikipagsabuatan kay Cleopatra, hari ng Ehipto. At bilang pakikipagsabuatan, ang plano nila ay mapamunuan ang Rome at ang Egypt. Kaya naman, ginawa ni Mark Antony or si Marcus Antonius, pumunta siya sa Egypt upang makipagsabuatan kay Cleopatra para mapalawak ang kanilang nasasakupan. Kaya naman, pumayag naman ito si Cleopatra. Ngunit, hindi pa rin sila nagtagumpay. In 21 BCE, nagwagi ang pwersa ni Octavian sa Actium. At sa kasulukuyan rin iyon, ayon sa historiador, ang magsyota or ang magkasintahan na si Mark Antony at si Cleopatra ay nag-suicide na rin. At dahil dito, dahil sa kanyang pagkakatagumpay, bumalik si Octavian sa Rome at itanghal bilang Imperator or bilang isang supreme military leader. At ibinigay rin sa kanya ang titulong Augustus o kumbaga the greatest. Dito na rin nagsimula ang pag-flourish ng imperyo. Sa pamumuno ni Augustus Caesar or Octavian Caesar noon, mula sa 27 BCE hanggang 14 CE, naging isang makapangyarihang imperyo sa buong rehiyon ng Mediterranean ang Roma. At nagkaroon ng kapayapaan na tinatawag itong Pax Romana. Ang Pax Romanang ito ay umabot ng at least 200 years. Kung iisipin mo yun yung epekto na ginawa ni Augustus Caesar. Kaya nga itinagurian si Augustus Caesar bilang isang one of the greatest emperor or leader ng ancient Rome. At dahil dito, naging mayabong ang kalakalan at maunlad na ekonomiya. Dahil wala nang civil war ang nangyayari, mas naging prosper na ang mamamayan ng Roma. At na bawasan na rin ang pagmomonopolista ng mga mamamayang Romano na mga noble. Dahil dito, ang mga kababaihan, alam naman natin noon ay hindi ganoon maging malaya. Hindi sila malaya, hindi sila katulad ng mga lalaki na free where they want makapagtrabaho. Sa panahong Pax Romana, ang kababaihan ay may karapatan na sa lipunan. Kumbaga, may voice na sila. They have the rights na. Nakakapaghanap buhay na, hindi na parehas ng dati, ang mga kababaihan lang ay dapat sa bahay. Ngayon sa Pax Romana, ang mga kababaihan ay pwede na silang lumabas ng bahay at magtrabaho bilang trabahoin ng mga lalaki. Alam naman natin noon, gender inequality sa panahong iyon, before pa lang kay Augustus, ay grabe. Ang kababaihan
ay dapat sa bahay lang at marunong gawain ng bahay. At bawal sila pumunta sa labas. Di kagaya ng mga lalaki ay pwedeng mag-aral, pwedeng bumoto, at pwedeng maghanap ng buhay, hanap buhay kahit anong gusto nila. Pero, isa pa rin ang nananatili sa hindi nagawa ng mga kababaihan noong Pax Romana ay pagkakaroon ng rights bilang bumoto. So natapos na natin ang ating talakayan patungkol sa krisis na nangyari sa Imperyong Romano. O dito mag-i-end ang ating klase. Kung may katanungan kayo or may clarifications regarding sa ating diskusyon para sa ngayong araw, pwede nyo akong i-PM sa aking email or pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook. Pero much better kung sa aking email kayo magtatanong para bibigyan ko kayo ng agad na kasagutan. So maraming salamat at I hope you enjoy it and God bless. Stay safe everyone.